Hi everyone, good morning. Another day for another devotion. So, ang topic natin is speaking in tongues. Sabi dito, speaking in tongues, ano ba ibig sabihin nun? Naniniwala ka ba doon? Sagutin natin yan. At magandang masagot natin yung tanong natin yan at mapag-aralan natin. Among Christians tradition, there is two kinds of speaking in tongues. So, sa history natin, merong dalawang klaseng speaking of tongues. Especially, yung glossolalia na tinatawag. Na uso yan yung 1900s. Or 1901 or 1902. Anong glossolalia? Ito yung naririnig natin minsan na depende sa kung ano yung mga tradition na kapag may naririnig yung sinasabing shalala or yung mga nagsasalita ng ibang langwahe, di ba? So, naririnig natin yun or napapanood natin. Ang tawag dun ay glossolalia. That is static speech. Kasi sinasabi nila, that is a human language. That's not a human language. It's a heavenly language. It's an angelic language. Lengguwahe ng langit. Na yung ibang Christians o ibang tao, bigla na lang silang magsasalita ng ganyan. Ang sasabihin nila, hindi yung lengguwahe ng tao. That is angelic language. Unintelligible. Hindi natin maintindihan. Yung nagsasalita lang nun is napupuspos the Holy Spirit. Kusa yun na lalabas sa atin. Pangalawa, sinulalia. Ito naman yung kabaliktaran ng glossolalia. Ito yung nag-speaking in tongues. Pero, yung sinasabi niya ay lengguwahe ng tao. Kunyari, ako nagsasalita akong Tagalog or English. Pag nag-speaking in tongues ako, bigla ako nagsalita ng Arabic sa pamamagitan ng Santong Espiritu. May kausap kang Arabo, hindi niya maintindihan sa English, automatic pagkilos ng Santong Espiritu, nagsalita ng Arabic. That is sinulalia. Sinulalia, however, is the miraculous ability to speak real human languages unknown to the speaker. Sinulalia. Naalala ko, meron akong friend na kaya niya magsalita ng four language. Yan. Nang hindi niya pinag-aralan, biglaan na lang nakapagsalita siya. So, sabi dito sa Acts 2:4 verse 4-12, sabi dun, glossolalia or sinulalia. So, other than during the time sinugo ng Diyos Ama ang banal na Espiritu at tapos ng Espiritu Santo, and they began to speak in others tongue. They spoke in tongues as the Spirit enabled them. So ano ba yung mga sinabi nila? Nagsishare sila ng gospel that time. Ano yung lingwahe doon lumabas sa bibig nila? Is it glossolalia or sinulalia? Verse 7, utterly amazed, they asked, aren't all these who speak are speaking Galileans? Galileans to mga disciples ni Jesus, and how is it that each of us is there in our own native language? So paano naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wika, kinagisnan? Sila Peter, sila James, nagsasalita ng lengguwahe ko. Ako naman taga-Ehipto. Yan. Yun yung sinabi nila. Bigla silang na-amaze na nagsalita. Sa Book of Acts, chapter 2, ay sinulalia. Yung nag-speaking of tongues, yung mga disciple, lumabas sa bibig nila, lengguwahe ng tao. That's why sinabi ng tao, paano naririnig natin yung bawat isa sa atin, ang ating sariling wikang kinagisnan? They spoke in tongues. So, ano yung mga lahi nila dito, di ba?
ano yung mga languages and culture. Parthians means Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Phrygia, Pamphylia, Colchis, and Asia, Egypt, and the parts of Libya, Cyril, visitors from Rome, both Jews and Judaism, Cretans and Arabs. Hear them declaring the wonders of God in their own tongues. Narinig nila yung lengguwahe nila at naintindihan nila yung mensahe nila patungkol sa Diyos. So, the speaking in tongues, sa Bible, it is an intelligible human language. Ibig sabihin, lengguwahe ng tao ang sinasabi nila. Bakit ganon? Bakit lengguwahe ng tao? Kasi nga, the purpose of the speaking in tongues is maipalaganap yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. That's why they spoke in tongues. So, paano lalaganap yung ebanghelyo kung ang lengguwahe nila is unintelligible, is angelic language, or lengguwahe ng panglangit, di ba? So, hindi na maintindihan yun, gospel. That's why, sa Book of Acts, nagsalita sila ng lengguwahe ng mga tao upang maintindihan ng mga tao ang ebanghelyo at yun yung mensahe patungkol sa Diyos. Pangalawa, kaya kinakailangan ng interpretation. It requires interpretation. So, yung unang panahon, it's a mixed group of members. Because itong time ito, nagkaroon ng celebrations. So, nagkaroon ng feast. Nagkaroon ng ethnic groups. Iba't ibang lengguwahe. Now, yung mga Christians, yung mga unang Kristiyano, dumami at that time, and different culture in different nations sa isang gathering. Merong multi-languages. So, ito yung sabihin natin, may Tagalog, may Bisaya, may English, or may Korean. So, parang ganon. So, pag may mensahe ka ipapangaral, nag-speaking tongues ka, kaya usap mo yung mga Koreans, yung mga Bisaya. So, dapat, hindi may kailangan ng interpretation. Diba? So, kung sino nakakaintindi ng language nila, yun yung kaya mag-interpret. Diba? Sa kanilang, kaya kailangan ng interpretation. Kung mag-speaking in tongues kayo at walang interpretation, huwag na kayo mag-speaking in tongues kasi magugulo, walang order. Yan ang sabi ni Apostle Pablo. Kapag may speaking tongues, dapat may mag-i-interpret. Dapat naintindihan. So, it confirms the gospel for all nations. Baka sila nag-speaking in tongues during this time because noong unang panahon, yung mga disciples ni Jesus Christ, mostly Aramaic speaking. They spoke in Aramaic. And nung nag-speaking in tongues sila, na-confirm na yung gospel nila, hindi lang pang isang kultura, hindi lang pang Hudyo, hindi lang pang nakatira sa Israel. The message of the Evangelio is for all people and for all nations. Yung banal na spirito empowered to speak in tongues. At yung lengguwahe na sinabi nila, intelligible, ibig sabihin na iintindihan ng iba't ibang mga lahi. So, i-apply natin sa buhay natin. Number 1, do not obsess over studying speaking in tongues. Then, pray with your own language, avoid mysticism and shamanism. Yun yung application sa life natin na kailangan natin apply. Hope that you learn something. Thank you everyone and God bless.